Yan, welcome sa part 2 ng ating weekend charting, and eto na yung mga stock request: AEV, ASEN, SM, Ali, SMPH, SCC. Okay, start tayo with AEV. Yan, AEV. So, ni-remove sa MSCI, then nag-bounce, no? So, kumita ka na dyan. Kung binenta mo ng day 1 hanggang day 2, 8%, no? Tapos 9. So, halos konti lang difference. 8 to 9%. 1% lang yan. Okay. Question is, saan papunta siya sa ngayon, no? So, kung mapapansin nyo, is, ito yung previous na support, no? Diba, binasag, no? Ayan. So, binasag niya dito, retest, bagsak, tapos dun lang bumalik, no? So, papansin natin na hindi nakabalik dito sa level na to. So, let's see kung ngayong linggo ma-hold niya tong 38.7 para dito siya mag-range hanggang 40. Okay. Strong yan. Dapat babalik yan doon, no? Pero kung hindi, baka matuluyan na, no? Yun. Nabasag naman niya yung resistance line na yun. Kaya lang, quick bounce lang talaga dapat after removal sa MSCI. Kasi mawawala na ng liquidity, Though, blue chips pa din, pero kung wala sa MSCI, parang ano yan, parang SMC yan. Yeah, blue chips pa rin, pero since nawala sa MSCI, ganyan na itsura niya, no? I-liquid kahit may dividends pa. So, yan ang mangyayari kay AEV. Okay. So, most likely, pag hindi yan na-hold, so dahil doon na, dito na siya mag-range. Okay. So, ganyan talaga pag wala na sa MSCI. Magiging ano na siya, magiging bihira na ang nag-trade. Okay, so that's technicals. Fundamentals ng EEV, okay naman, maganda rin. Earnings above estimates. PE cheap, tatlong buy, 4% divs. Target price is 49 pesos. Hindi, mali, 57, so 43% upside. Pero again, that's fundamentals nga. Pero since wala nang liquidity masyado, yun na, no? Katulad na yan ng SMC, okay, na magiging illiquid na. So that's AEV. Next, ASEN. ASEN all buy, so tatlong buy, isang buy on dips, 25% upside. PE niya is 20 times, forward is 10, historical is 23. So cheap, very cheap si ASEN. Nga lang, medyo miss sa estimates ng earnings. Goods naman ang kanyang current sa debt to equity. Okay, so far lahat ng ratio niya is good, no? Technicals, parang ito yung sinasabi natin na, ano, parang kamukha ni Converge, no? Natapos yung cycle, downtrend, tapos reversal, no? Pero dapat mag-sideways muna. Wala pa tayo nakikitang sideways dito. Most likely, mag-create muna ito ng sideways dyan sa part na yan. So, ganun pa rin sa chart natin na yun, no? Doon nag-support, tapos nag-engulf, yun. Ito yung resistance niya. Hindi pa maabot doon. So, range muna yan dito. Pag naka-breakout yan, saka yan pumunta doon sa target niya na 6 pesos. Yun kasi yung target niya. So, for now, sinusundan niya pa rin yung ating last na ginuhit. Okay? So, that's ASEN. Next is SM. SM, tatlong buy, 35% upside. Target niya is 120.
Misestimates, no? Yung earnings, misestimate. Good ang ratio, of course. Pero, mababa ang earnings. Cheap, of course. You know, cheap. So, lahat ngayon, cheap, no? Ang tanong may momentum ba para umakyat? Baka, cheap for a reason or cheap for long term? Pero kung long term ka, kaso SM to medyo mabagal pag SM. Okay lang din naman. Kaso walang dividends. Yun ang problema dito. Buti sana kung may dividends. Rising wedge pala. Hindi pa naman tapos. Sa akin, pass muna SM, no? Kasi conglomerates. Masyadong diversified. Tatamaan yung mga hindi dapat tamaan. So, mabagal yung movement. Weak ng chart, to. May selling pa. Taas pa yung selling pressure. Yun. Basag pala yung uptrend line. Ayun, no? Basag. Retest. No touch muna, no? No touch muna. Antay muna natin matapos to. Nag-oversold lang, tapos nag-bounce. Ayun, no? Saan na yung oversold niya? Ito lang yun. Taas nag-bounce. Hindi pa to, no? Antay muna ng konti. SM. Ali. This week, halos lahat bagsak maliban sa REITs at sa properties. Ali, 3 buy. 44% upside. Yun ang maganda. Above estimates, no? Ano yun? Lampas-lampas na. 10% lang target pero 43 binigay, no? For Q1 pa lang yun. Okay? Yun. So, very clear. May range. Ganun pa rin sa ating chart. So, buy as low as 26. Then, ang target price is 28 to 29. Okay? Yun. 12% upside sa range. Range muna habang nag-iipon. Buy low, sell high muna. And, goods naman yan. You know, ganda naman ang earnings yan. Target price dyan is 40. Yun, 40 pesos. Dun pa. Pero, hindi sa ngayon, no? Despite sa selling, ito maganda dito. Despite sa selling, naho-hold na ng locals. Okay, sa locals yung pumapasok. So, okay din yan. Sa naipit, sa may taas, yun lang. Sa akin, range trade muna. 29 ang selling hanggang 30, 26 ang buying. No? 1, 2. Sa pangatlo, di ba? Pangatlong range, 30% na yun. Gain. Goods pa yan si Ali. No? Okay, next is SMPH. Kamukhang kamukha yan, SMPH. Oh, di ba parehong-pareho ng chart? Nandun din. Taas na ng kaunti si Ali. Pero ganun din. 13% upside. So, buy low, sell high din. No? Buy as low as 26. Sell sa 29 to 30. Okay? Parehas lang. Goods pa ba si SMPH? Yun, all buys, no? Si Ali, may 3 lang, no? Ito all. Parehas 44% ang upside. P is 19. Historical is 29. So, cheap din. Yun lang. Mas maganda ang earnings ni Ali. 43 compared sa 10, no? Target price niya is 10. Ito is 14. So, below estimate to. Kaya mapapansin nyo mas malakas si, mas malakas si Ali sa galawan, di ba? Si Ali nandito 27.70. SMPH 27.15. Pero parehas lang halos, no? Medyo leader lang si Ali.
Kasi nga maganda yung earnings niya. Pero parehas, okay, parehas ding range trade. So, ipon lang. Habang nag-iipon, mag-range ng kalahati. O di, habang nag-aantay, kumikita ka. Kasi hindi naman sila malaki magbigay ng dividends. Okay? SCC. SCC. Ganda ng dividends pero may isang sell on rally na. May dalawang buy. Maliit na yung upside. 16% na lang. At ang earnings niya is malaki yung binagsak. Ayun o. 25%. Hindi. Ang target sa kanya is negative 31 pero negative 25 lang yung kanyang binigay. So, misestimate to. I mean, above estimate. No? Kasi nabit niya yung 31 with just 25. Kasi maliit na yung upside. Technicals niya, yun, papaba. So, ito pa rin yung ating guhit. No? And most likely, kung bibili ka dito, malapit sa 29 pesos. Okay, so before we end, I would like to invite everyone to join us sa ating Advanced Technical Trading course. So if you want to learn how to chart properly, at hindi lang yun, no? Meron pa yung analyzing your personal risk profile. At kung kilala mo yung sarili mo, dapat may strategy ka na perfect sa'yo at may tamang stock na para sa'yo. No? Hindi lahat tinitrade at hindi lahat ng strategy ginagamit. Depende yan sa profiling. Okay? Kaya mahalaga na profile muna yung personality para malaman mo kung ano yung mga para sa'yo. Okay? And yun, yan yung advanced technicals. No? Mga patterns, indicators, no? Price and volume, tapos setup, breakout, bounce, calendar, na dito nyo lang matututunan. Pero meron yan sa global. Ang tawag dyan nalimutan ko na event trading ang tawag yan. Sa global market meron din yan. And then yun lang, no? And you can join us sa ating Discord group. Okay? So yun lang, if you want to join us sa aming Discord, so enroll, no? Meron din tayong free. Just join us sa ating Facebook group. So ito yung ating FB group. Yan. Pasok lang kayo dyan. Nandyan yung mga updates natin. May mga libre din dyan, no? Okay, mag-alala. Marami dyan mga free webinars. Okay? And if you want to join us sa ating tambayan sa Discord for YouTube subscriber, just click the join your subscribe button. Yun. Thanks for watching. Kita-kits sa Wednesday live charting. Abang-abang din. Alam ko may free webinar tayong upcoming this Saturday.